mga kababayan, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo lahat. At mga kababayan, ating pong pag-usapan itong mainit-init pa na nangyari po ito sa atin, lalo na po yung Chinese Embassy at sa ating Senado, mga kababayan, kasi ang kanilang pahayag ay hindi maganda laban sa ating pamahalaan. Ang gusto ng mga Chinese ambassador dito sa atin ay gusto nila sila pang masunod. Sila na nga may embassy rito sa bayan natin, ang gusto nila sila ang masunod dahil nga doon sa nagawa ni Commodore Tariela sa kanila daw, na maraming caricature na ginawang katawa-tawa daw ang kanilang presidente, mga kababayan. Kaya itong si Marcoleta todo depensa sa Chinese, pati ito si Robin Hood Padilla, yan mga yan, at ang magkapatid na Cayetano, at sino pa, si Escudero, si Villanueva, ayan ang mga may mga kasong flood control. Bali siyam sila, mga kababayan, saka si De La Rosa at saka si Bongo ang hindi pumirma doon sa resolution na ginawa ng Senado. At ang 15 ay ng ating mga magigiting na senador ang siyang pumirma sa resolution na non grata o non grata, na walang respeto sa bansa natin. Kaya pakinggan natin ito si Atty. Ibanez sa kanyang paliwanag, mga kababayan. Resolution condemning the Chinese embassy statements. May banda yan, mga kababayan. Isang resolution condemning the recent public statements issued by the Chinese embassy. Dito sa resolution na ito, the Senate affirmed that the Philippines has the sovereign right and responsibility to assert and defend its national interest under international law. 15 senators ang pumirma dito. Isa-isahin natin to. Soto, Lacson, Supiri, Pangilinan, Hontiveros, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Gatchalian, Legarda, Ejercito, Estrada, Aquino, Lapid, Camille Villar at Mark Villar. Iba-iba ang partido nila, iba-iba ang politics, pero iisa ang posisyon nila. Hindi pwedeng basusin ang Pilipinas. Pero merong mga hindi pumirma. Sino-sino tong mga to? Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Go, De La Rosa, Padilla, Amy Marcos, at syempre, Marcoleta. Sobrang nabilib ako sa 15 na pumirma. They crossed party lines. Para sa kanila, hindi na ito admin versus opposition. Ito ay tungkol sa pagtatanggol sa ating bansa. Kapag inaatake ng foreign power ang Pilipinas, tungkulin ng Senado ang tumindig. Sa mga hindi pumirma, sorry, pero nakakabahala ang pananahimik ninyo. Kapag usapan ay dignidad ng bansa, dapat walang neutral. Mapapansin nyo din, nakaramihan sa hindi pumirma, sila yung nung kinulong si Digong sa ICC, ang lakas ng sigaw nila na dapat daw ipaglaban ang sovereignty ng Pilipinas. Ilan nga sa kanila nag-post pa ng naka-t-shirt ng West Philippine Sea. Pero ngayon, tiklop sila. Ano nangyari? Mga kababayan, nakita niyo po na ang siyam na hindi bumoto o doon sa resolution na against sa China. Siyam na senador na yon, mga kababayan, at ang iba dyan ay sa darating na halalan ay magpapa-re-election. Yan, si Bongo, ay hindi pala, si Cayetano, yan. Sino ba ang ma-re-elect dyan? Kaya kailangan magbago na, mag-isip na ang ating mga taong bayan, ang ating mga kababayan sa pagboto, na yung totoong naninindigan sa bayan natin, hindi yung puro publicity lang, kunwari
mga Onyango, mga yan, yung mga siyam na senador yan, at saka si Robin Padilla pala, yan ay re-electionist din yan sa Senado, mga kababayan. At pakinggan din natin itong paliwanag sa GMA7, mga kababayan. Para kontrahin ang tila pagbabanta ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas na tumutuligsa sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Halos lahat sa minorya ay tutol sa resolusyon, sabay una pa ng ilan sa kanila. Sa isang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, nakatutok si Ian Cruz. 15 senador ang pumirma sa draft ng resolusyong kumokondena sa Chinese Embassy dahil sa tila banta nito sa mga opisyal ng gobyerno na kritikal sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa resolusyon, nanawagan ng Senado sa Department of Foreign Affairs na magkasa ng mga hakbang pandiplomatiko para itaguyod ang dignidad ng Pilipinas at tiyaking ang relasyon nito sa iba pang estado ay ayon sa Tama, dapat lang manindigan ang Pilipinas, manindigan ang ating mga politiko, ang ating mga politician, hindi katulad ng iba dyan na nagpapapugi lang, mga kababayan. Kaya dapat mag-isip-isip na kayo, mga kababayan. Sige, pakinggan natin ulit. international law. We condemn the statements of the Chinese embassy that are, we believe, inconsistent with diplomacy and international law. Sa gitna ng pagtalakay para dyan, nirepost pa ng embahada ang larawan ng mga senador na sumusuporta sa resolusyon na unang ipinost ni Tariela na ani Ontiveros, tila tinuyapang gaya-gaya lang sila sa isa't isa. Git ni Ontiveros, bastos at walang paggalang ang embahada ng China kaya dapat i-adopt ang resolusyon. Pero git ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, mas mainam na magkaroon ng pagdinig ukol dito. May mga mungkahi ring ideklarang persona non grata ang mga opisyal ng embahada, pero di rin lumusot. Nasuspinde lang ang pagtalakay sa resolusyon. Tanging si Senador Jinggoy Estrada lang ang minority senator na pumirma, pero sabi ng isa sa mga hindi pumirma, bago nito ay binatikos na ng ilang senador ang embahada ng China sa Pilipinas sa banta nitong magpapayarin ang mga opisyal ng Pilipinas na nangungudyok laban sa China. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Launa nang ibinagtanggol ni Senadora Risa Ontiveros, si Philippine Coast Guard spokesperson of the West Philippine Sea, J. Tariela. Pero sinundan niya ng anyay tila sistematikong pag-atake sa kanya sa social media ng gobyerno ng China. We are in a democracy. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito. Even the Chinese Foreign Ministry spokesperson, Guo Jiakun, threatened. Yan, mga senador na walang bayag, mga senador na mga talawan, mga senador na ayun kung bayaran siguro to, mga ito na walang paninindigan sa bayan natin. Yan ang dapat maalis sa Senado. Hindi karapis sa respeto mga yan. Kaya sana mga kababayan, gumising na kayo sa katotohanan na yan mga tauhan ni Duterte, yan ay hindi makabayan mga yan. Hindi yan totoong makabayan. Sila ay pro-China talaga, mga kababayan. Kaya ganun na lang ang kanilang todo depensa sa China, mga kababayan. Hindi naman tayo nakikipag-away sa China. We are defending our sovereign right, di ba mga kababayan? Hindi tayo nakikipag-away sa China, kundi we are protecting our sovereign rights. We are protecting our mga natural resources. So hindi yung sunod-sunuran ka na lang sa China na gusto nila, 'di ba? Bakit sa Hong Kong, Vietnam, Malaysia
Taiwan, di ba? Ayan, Taiwan, Chinese din yan. Tsaka yung Hong Kong, hindi rin sila makaporma dyan. Kaya tayong Pilipino, ipaglaban natin yung para sa atin, mga kababayan. Huwag kayong maniwala dyan sa mga senador na yan na puro publicity lang, puro papogi lang mga yan. Kaya gising na kayo mga kababayan. Please like and share ang ating munting video na ito at para marinig ng ating mga kababayan dyan, lalo na ang mga OFW na bulag-bulagan lang at nakikinig lamang doon sa mga fake news peddlers. Kaya gising na po kayo mga kababayan. God bless us all. Bye bye.